Magandang araw po. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang walang sawang pag-ibig, pag-iingat, biyaya na nararanasan natin sa bawat araw. Galaw-galaw at atin pong salubungin ang bagong araw na ito ng may pananalig, pananampalataya na sa araw na ito ay may gagawin ang Diyos na napakabuti para sa ating lahat. Sino po dito sa inyo ang nagnanais na maranasan ang pag-abot ng Diyos sa inyong pinagdaraanan ngayon, sa inyong sitwasyon ngayon? I don't know kung ano man ito. Ngunit alam mo sa sarili mo may mga struggles ka. Ngunit bago po tayo magpatuloy, nais ko po uling makisuyo sa inyo. Please like, share, comment sa post na ito at pakidalaw na rin po yung ating YouTube channel. At pakipindot po yung subscribe button at maging yung notification bell upang updated kayo sa ating mga ipinapalabas na videos. Salamat po at sama-sama po nating gawing viral ang salita ng Diyos. Ako po ang inyong Brother Bong at welcome po muli sa ating programang A Moment with God. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na minsan pang ipinagkaloob sa atin ang kanyang mga salita. Ang maging isang ketongin noong mga panahong iyon, napakamiserable ang nagiging katayuan sapagkat siya ay inihiwalay malayo sa kanyang mga mahal sa buhay at kakilala. Bukod sa meron pang inilalagay sa kanyang bell at kailangang sumigaw siya ng marumi-marumi, pinagbabawalan din ito na sumama sa pagsamba. Sino mang mapahawak o mapadikit sa kanya ay ituturing din na isang marumi. Kaya kahit buhay pa ay parang patay na rin, pinandidirian. Katulad rin halos ng mga nararanasan ng mga kababayan natin, yung mga ibang tao na nakaranas ng sakit na COVID-19. May discrimination. Sa ating pagbasa, muli pong ipinapakita ng Panginoong Jesus yung kanyang habag at awa, mercy and compassion, at ang kanyang kapangyarihan bilang isang divine healer. Sinabi nito sa ketongin, ibig ko, gumaling ka. At ito ay gumaling nga. Ngunit bago niya sabihin ang mga salitang iyon, may ginawa si Jesus na hindi mo aakalaing gagawin ng isang leader noong mga panahong iyon. Ano yun? He stretched out his hands at hinipo ang ketongin na iyon. Sa naging aksyon na ito ng Panginoong Jesus, what are the life lessons that we can learn from this? Touching the untouchables. Ito po ang ating pong pagninilayan sa araw na ito. Ano yung pinapakita nito? Una, He is willing to touch us, to give us a new foundation. Sabi sa Mark chapter 2 verse 17, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Totoo yun. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.
You see, ito ang kanyang misyon nung siya ay nagkatawang tao. God became man so that He can be experienced at makaisa natin, lalong-lalo na sa panahon ng mga sufferings at mga pinagdaraanan natin sa buhay na ito. Sa pagkakaroon ng sakit na ketong, maaring naguho ang mundo ng taong ito, ng ketongin na ito. Di ba ganun naman talaga? Sa mga dumarating na pagsubok sa atin, at first, gusto natin itong i-deny. Wala lang kumbaga. Ngunit unti-unti, at the back of our mind, dinudurog na nito ang pundasyon ng ating pagkatao. Nangihina tayo. At naapektuhan din ang ating kalusugan, maging ang ating pananalig sa Diyos. Pero etong magandang balita, when Jesus came, yung pundasyon ng pagkatao ng ketongin na ito na nawasak dahil nga sa sakit na ito, muling ni-restore ng ating Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos. And this time, yung pundasyon niya, yung pundasyon ng buhay niya ay na kay Kristo na. You see? Ikalawa, He is willing to touch us so that the world will see a difference. Ang pag-abot ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin ay person-to-person basis. Meaning, ito ay personal, hindi trabaho lang. That's why, itinuturo sa atin ng Panginoon na tawagin ang Diyos bilang Ava, Father. Tinuro niya doon sa nakaraang chapter, di po ba? Kung mapapansin nyo, ang sabi ng ketonging ito sa Panginoong Yesus, ay ganito, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapaggagaling. Sa paghipo ni Jesus sa ketongin na iyon, unay risk himself from being contaminated. At doon sa mga matang mapanuri ng mga taong naroon, inirisk niya iyon kung ano man yung sasabihin nila. Kahanga-hanga, di po ba, ang ginagawa ng ating mga frontliners sa pagharap nila sa nakakahawang sakit na dulot ng COVID-19? Ang iba namatay pa nga, 'di ba? Ngunit mas kahanga-hanga po ang ginawa ng Panginoong Hesus nang abutin niya at yakapin niya ang bawat isa sa atin sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan. Siya man ay namatay din sa isang klase ng kamatayang ni isa man sa atin na hindi natin gusto. Ang kamatayan sa krus. Pinili niya ito dahil hangad niya na maligtas ang lahat. Isaiah chapter 53 verse 5 up to 6, sabing ganon, dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pagpahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Nakita ni Jesus ang hindi nakikita ng mga tao at ng mga religious leaders during those time. Na sa likod ng nakakatakot na itsurang hatid ng ketong sa taong dinapuan nito, Jesus saw the priceless value of a human person. Sa pamamagitan ng paghipo ni Jesus sa taong ito, gumaling siya. At dahil doon, maaari na siyang bumalik sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. Hindi na siya ituturing na outcast. Isang buhay na patay. The healing touch of Jesus gave him a new life. Ito ang nais niyang mangyari sa bawat isa sa atin. To those who come to Him by faith, na makita ng mundong ito ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ikatlo, He is willing to touch us and to challenge us to do the same. Sa kanyang ginawa, He is instructing us and challenging us to reach out to everyone who were lost, the last, and the least. Ito ang dapat nating gawin. To reach out, to care, and to share. After ng pagtuturo niya sa bundok, sa chapter 7, pagbaba nila, ito yung bumungad sa kanila. Kung pagminilayan po natin, may nais pong i-drive dito ang Panginoong Hesus. Na oo nga, at madali para sa atin na maipahayag ang ating espiritualidad at kabanalan habang nasa loob tayo ng mga simbahan. Yan yung ating mga mountains, yan yung ating mga bundok sa mga gawain ng Panginoon. Ngunit ang kabanalan ay hindi lamang po sa pamamagitan ng
pananatili natin sa bundok na ito. Sa pag-amoy sa mga insenso sa loob ng simbahan o kaya sa pagkaway-kaway ng kamay habang nasa prayer meeting tayo. Kundi ito ay mararanasan natin sa lugar na kung saan naroon ang mga ketongin na naghihintay ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Marami pong salamat sa araw na ito na muli kayong nanood, nakinig at nakiisa sa programang ito. Muli po narito ang inyong Brad na patuloy pong magsisermon sa inyo at magpapaalala sa inyong stay at home, keep safe, relax, kneel down and pray. Ulitin ko po, please like, share, comment sa post na ito. God bless you. Mabuhay po tayong lahat.